Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Sa'yo ng lubos. Linyo! Linyo, na naman ang balak mo! Ngayon ang kaarawan mo. Siyempre, gusto kong ipagdiwang ito. Nakasama ka! Ano pa bang gusto mong kunin? Nang dahil sa'yo, nawalang dalawang pa ako. Kung hindi lang ikaw ang tunay na anak na bumalik, lahat sana kung anong meron sa bahay na to ay para sa akin bilang ampon. Ang gusto ko, patayin ka! Pa! Ma! Ate! Kahit pa sumigaw ka, wala itong silbi. Sila ay... Anong ginawa mo sa kanila? Bakit ka ba sumisigaw ng ganyan? Ang bahay na ito, wala nang tubig, wala na rin kuryente at nakasagla na. Mag-impake ka na at umalis. Ma, mga ate, ngayon na ang huling kaarawan ni Kuya. Gusto ko siyang makasama na kaming dalawa lang. Hindi yan totoo. Gusto niya akong... Xiaoyu, napakabuti mong bata. Kahit ganito na ang nangyayari, iniisip mo pa rin ang kaarawan ng pamilya mo. Ma, hindi siya parte ng pamilya natin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matatanggal sa paaralan. Isa siyang malas. Kung hindi ko lang siyang sinagip, okay pa sana kamay ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako hiwalay kay Baifeng. Hindi rin sana nalug yung pamilya natin. Hindi ganyan si Mama at Papa. Si Linyu, ang gusto... Tama na! Ganito na ang sitwasyon. Nilalaglag mo pa si Xiaoyu. Paano ako nagkaanak ng isang tulad mo? Pa, maniwala ka sa akin. Lahat ng ito, si Linyu ang may kawa. Ginawa niya akong inutil. Kung ayaw niyong maniwala, tignan niyo ang kamay ko. Siya ang may gawa niyan. Gusto niya akong patayin dito. Lin Xiao, nakakadismaya ka. Kung alam ko lang noon na magiging ganyan ka, hindi ko na sana ibalik ka sa bahay na to. Ma, hindi po yan totoo. Tama na! Gusto mo dito magdiwang ng kaarawan? Sige, diwang ka mag-isa. Ituloy mo! Alis na kami! Ma! Ate! Huwag kayo umalis! Sa loob ng cake na to, may nakatagong maliit na bomba. Kapag naubos na ang kandila, ito ay... Maligayang kaarawan! Pa! Ma! Simula nung magising ako, may kakayahan ako makita ang hinaharap. Ang dami nang nagbago. Pero bakit? Kahit ilang beses ko nang nakita ang wakas, hindi pa rin nagbabago. Nasaan ang tinatawag na butterfly effect? Pumasok sa gitna ng bagyo at paliparin ng pakpak. Kailangan kong gumawa ng pagbabago para mabago ang wakas. Tama. Ngayong araw, susundin ako ng pamilya ko. Ang unang hakbang sa pagbabago ng hinaharap. Magkunwaring may tumor. Dito naninirahan si Xiao? Opo, Ginang. Matagal na po siyang naninirahan dito. Kung hindi lang sa babaeng yun, napalihim na ipinalit ang anak ko sa anak niya. Hindi sana nagdusa si Xiao. Ngayon natagpuan ko na siya. Babawiin ko lahat ng pagmamahal na hindi ko naibigay sa mga tao na lumipas. Paano nangyari ito?
Nakikita niya akong may kapansanan. Siguradong nandidiri siya sa akin. Sino ang nagsasalita? Ashaw? Ashaw? Ikaw ay... Ashaw. Kung yung tunay na ina ang nagsilang sa iyo. Mama? Hindi siya nandidiri sa akin. Ibig sabihin, mali ang nakita kong kinabukasan. Imposible. Hindi pa pumalpak ang kakayahan ko kailanman. Ngayon, parang totoo ang kabaitan niya. Pero kapag bumalik na ako sa bahay, baka magsimulang manggulo si Linyo. Magbabago na naman ang pakikitungo niya. Ano ito? Boses ni Ashaw? Pero hindi naman siya nagsasalita. Ibig sabihin, naririnig ko ang iniisip niya? Kilala niya na pala si Xiaoyu? Si Linyo, para sirain ang reputasyon ko, naggamit pa siya ng buntis at sinabi ngang anak sa sinapupunan ay akin daw. Mabuti na lang at likas na matalino ang batang ito. Handa na ako noon pa. Hindi kailanman gagawin ni Xiaoyu ang sadyang manira ng iba. Lalo't na kapatid niya ang sasaktan niya. Kung ganyan ang iniisip ni Ashaw, ibig sabihin kulang siya sa mabuting pagpapalaki kaya naging makikid ang pag-iisip. Ashaw, simula ngayon. Lenshaw! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Ang dinadala ko sa tiyan, anak ko to! Paano mo nagawa tratuhin ako ng ganito? Akala mo ba dahil naging ginoo ka na, pwede mo na kami baliwalain ng anak mo? Sino ka ba? Lenshaw, ngayon mo lang ako pinapalabas na di mo ko kilala kung papabayaan mo kami ng anak mo. Sisiguraduhin kong masisira ka sa publiko! Ako! Nagkakamali ka. Ako si Lin Xiao. Akala ko matangkad siya. Mga 6 feet. Bakit parang masakit siya ngayon? Kasalanan mo rin! Nang gabing nalasing tayo. Pagkatapos noon, hindi mo na ako pinasok sa bahay. Kaya tuloy nakalimutan ko kung ano talagang itsura mo. Kahit may kapansanan ka pa, basta may pera ang pamilya niyo, ayos na. Ikaw si Xiao Shui. Xiao, ako nga si Xiao Shui. Dahil naaalala mo pa kung sino ako, papatawarin na kita ngayon. Gusto kong makita kung paano haharapin ni Ashaw to. Xiao Shui, hindi ko inaakalang kahit ganito na ako, hindi mo pa rin ako iniiwan. Talagang naaantig ako. Xiao Shui, mamaya kukuha tayo ng kasal para may mag-aalaga sa akin habang buhay. Ang nanay ko lang naman gusto lang makakita ng may mag-aalaga. Sino bang mag-aalaga sa isang taong may kapansanan? Ako, nais kong maging asawa ng mayamang tao. Xiao Shui, tignan mo ganito na ako. Ayoko maging pabigat sa'yo. Sa hinaharap, magiging 3 tao na tayo. Sa malit na bahay na ito. Dito tayo titira. Babalik ako. Tanggalin mo lang ang mga bulaklak dito para makapagsustento tayo. Lenshaw, ikaw, iniwan mo ang asawa at anak mo. Hindi ka karapat dapat na bumalik sa pamilya namin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako babalik sa pamilya ninyo. Makinig ka sa akin. Xiao Shui, tara, pumunta tayo at magpakasal. Walang hiya ka talaga. Anong pinagsasabi mo? At gusto mong dayan ako para mapakasal tayo? Xiao Shui, bakit mo naman nasabi yan? Ako ang tatay ng bata. Sa tingin mo, makikialam ka pa kung tatayo ka sa harap mo ng hubad? Kaya mo bang gumawa ng hakbang? Ang pangalan ko ay Liu Lianghong. Hindi Xiao Shui. Aalis na ako. Gusto mong utusan ako mag-alaga sa'yo? Mangarap ka lang. Xiao Hong! Xiao Hong! Mama, sandali lang. Ashaw! Ashaw! Hindi ko akalain parang tunay na sakit. Napaniwala mo ako. Nakunwari ka pa talagang may sakit. Talagang nagkaroon ako ng sakit. Naranasan ko yun. Nakakalungkot. Lin Yu, sisirain ko ang lahat kung hindi mo ititigil. Hindi kita palalampasin. Ano? Ashaw! Ito ang tatay ko. Ano? Naririnig mo ba ang boses ng anak mo? Mahal, wala ka bang sakit? Ikaw ay may sakit. Hindi ako nagbibiro. Sige. May sakit nga ako.
Babalik ako agad. May isa pang bagay. Masakit ang anak natin. Siguro, may pagkaparanoia. Pagkaparanoia? Asyaw! Papa, hindi ko alam kung anong nakikita ni Mama sa kanya. Pwede ba talagang maging mayaman ang isang tulad niya? Bakit ganun si Linyu? Nasisira na ang kumpanya at wala naman akong anak na kasing galing ko. Wala nang akong tatay na kasing tanga. Ikaw! Anong nangyayari pa? Wala. Hayang mo lang tatay mo. Ganyan lang talaga siya. At masaya siya. Sana nga ikaw ang anak ko, ha? At ikaw rin ang mabait kong ama! Kung hindi dahil sa'yo, paano ko ba magagawa yon? Ang ginawa ng taong yun sa akin. Pwede ba maging dahilan para mawalan ako ng kakayahan? Kung wala ang DNA test, talaga bang ikaw ang tunay kong ama? Kayo! Ano ba ginagawa niyo? Masakit ang bata. Bakit mo pa pinapaalala? Hindi ko kayang tiisin. Hindi ko talaga kayang tiisin. Asya, alam ko, kayo ng tatay mo, ngayon na nagkita. Pero nag-away na. Pero, dapat na tayong umuwi. Oo nga. Nahulog na ang loob. Asya, wag kang mag-alala. Dahil nandiyan na kami ng papa mo. Wala nang pwedeng mangbubuli sa'yo. Yung tatlong ate mo, at yung bunso mong kapatid na si Xiaoyu, naghihintay sa'yo sa bahay. Uwi na tayo? Ngayon, si Linyu ay abala sa pelikula. Tumakas na. Wala siyang oras para sa akin. Tumakas? Tara na, uwi na tayo. Tara na, uwi na tayo. Asya, dito nang magiging tahanan mo. Masayang mga kapatid mo dahil nandito ka na. Tignan mo. At tumatakbo papunta sa iyo ang ate mo, si Lin Wanwan. Tignan mo kung gaano siya kasaya para salubungin ka. Mama, huli na. Si Linyu, tumakas na siya. Huwag mo akong pigilan. Ate, huwag mo na akong pigilan. Ma, nakabalik na kayo. Isang gabi ko nang pinag-isipan to. Naisip ko na mas mabuti pang umalis na ako sa bahay na to sapagkat bumalik na ang kuya ko. Kailangan ko ibalik ang bahay sa kanya. Talagang nahulaan niya. Anong nangyayari? Ganun lang ako? Pero sila, hindi nagmamalasakit? Xiaoyu, ikaw ay laging bahagi sa pamilyang ito. Walang pwedeng magtaboy sa'yo. Oo nga, nagsama-sama tayo ng halos 20 taon. Kahit walang kaugnayan sa dugo, ikaw pa rin ang kapatid ko. Oo nga, Xiaoyu. Huwag kang umalis. Kung aalis ka, maghihirap kaming lahat. Papa, bakit hindi kayo magsalita? Xiaoyu, hindi ba't napagkasunduan na natin? Ibabalik lang naman natin si Xiao. Hindi para itaboy ka. Ma, ang lahat ng meron ako ngayon, dati ay para kay kuya. Kung maghihintay pa ako, darating ang panahon, hindi ko na kayang manatili dito. Kung ganon, aalis na ako. Kuya, hindi ito ang ibig kong sabihin. Ma, mga ate, huwag niyo na ako ipilit na manatili. Paalisin niyo na lang ako. Peke, nagpapanggap ka lang. Sino nagsasalita? Anong boses yun? Kayo rin? Naririnig niyo ba? Ang nararamdaman niya, sigurado na siya na hindi siya pababayaan ng mga magulang niya. Wala namang laman ng kahon na yan. Ginagawa niya lang yun para magmukhang totoo. Talagang tamad. Walang naman? Teka, Xiaoyu! Huwag ka nang umalis. Anong ginagawa mo? Xiaoyu, kung aalis ka, huwag mong kalimutan magdala ng damit. Malamig pa naman sa labas. Lin Laoye, Lin Furen, kung hindi ito ang aking bahay, kung ganon, hindi ko na kailangan ng mga binigay ninyo. Xiaoyu, ito ang paborito mong kotse. Talaga ba? Mali ba kami sa pagpaparatang kay Xiaoyu? Kuya, ito ang birthday gift ni Lin Laoye at Li Furen para sa akin. Kailangan mong alagaan ito ng mabuti. Ito ang binigay ng mga magulang ko. Bakit ko pa ito tatanggihan? Ang kotse na to ay mataas na halaga. Paano ko ito tatanggihan? Kailangan ko magplano ng maaga. Dahil hindi na magtatagal, malapit nang mabankrupt ang pamilyang Lin. Bankrupt? Ipapaliwanag ko mamaya.
Naibalik ko na ang lahat ng gamit sa inyo. Aalis na ako. Tama na, Xiaoyu! Lumaki kang spoiled. Kung aalis ka ngayon, magugutom ka sa labas. Ako, Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Matagal na namin itinuring ka bilang pamilya. Hindi ka namin itataboy. Ibalik mo ng mga gamit. Sige na. naiintindihan ko Mama at Papa. Hindi ko na uulitin pa. Hindi mo pa ba ibabalik ang mga gamit? Sige. Xiao, tara na. Puntahan natin ang kwarto mo. Pa, ano bang nangyayari dito? Bakit natin naririnig ang iniisip ni Xiao? Bakit alam niya na walang laman ng gamit ni Xiaoyu? Bakit niya sinabi na malapit na tayo mabangkarote? Ay nako, ito ay dahil sa inyong kapatid na si Lin Xiao. May sakit siya. May sakit? May paranoia siya. Bago siya umuwi, naisip niya na aalis si Xiaoyu. Kaya natural na nag-iisip siya na baka magkunwaring umalis lang siya na walang dalang damit. 2 beses niyang nahulaan. Ito ba'y paranoia o kaya'y kakayahang mag-predict ng hinaharap? Anak, ikaw ay isang doktor. May lunas ba ang sakit na paranoia? Karaniwan, ito'y dulot ng pagkukulo ng pagmamahal ng bata pa siya. Dahil dito, nawalan siya ng seguridad. Kasalanan ko pala. Pa, ngayon, hindi na panahon para alamin kung kaninong kasalanan. Kapatid, dahil alam mo na ito, sigurado may paraan. Ang sakit na ito ay maaayos basta't maibalik natin sa kanya ang nawawalang pagmamahal ng bata pa siya. Ganun ba? Dapat magpakita tayo ng mas maraming pag-unawa kay Xiao. Ha? Kahit na ano man ang iniisip niya. Huwag kayong mag-alala. Teka ate, bakit natin naririnig ang iniisip ni Xiao? Pwede natin marinig ang iniisip ng isa't isa. At tanging sa mga eksperimento lang na ng kambalang ganito, wala pa akong narinig ng ganitong kaso sa pamilya natin. Pero sigurado ako, kung malaman ng iba, tutuklasin nila ang sitwasyon ng pamilya natin para gawin tayo eksperimento sa diseksyon. Kaya mula ngayon, huwag na sino mang magsabi na naririnig natin si Xiao. Kahit si Xiao mismo at si Xiaoyu. Kapatid, kumain ka ng manok. Walang kadahilan ang pagsisilbi kung hindi salbahe, magnanakaw. Baka may nilagay siya dito. Natikman ko na ito. Masarap naman. Salamat. Xiao, ito si ate mo, si Lin Shuge, ang CEO ng Galaxy Group. Si ate na walang kupas, ang queen ng West City. Maganda siya, pero minsan hindi matalino. Pinagtaksilan siya ng walang kwentang lalaki. Kinuha pang isa niyang kidney. Ano? Anong CEO? Isang maliit na negosyante lang. Yun lang. Mukhang hindi talaga matalino. Naipasa lang ang pagkahangal sa tatay. Hindi niya kasalanan. Kumain ka lang ng manok. Kumain ka lang. Xiao, ito si ate mo, si Lin Baoshunwan. Isang doktor. Xiao, hindi ko alam kung anong gusto mong kainin, kaya hindi na kita nilagyan ng pagkain. Pero kung may problema ka sa katawan o sa isipan, huwag mag-atubil lumapit sa akin. Doktor nga, pero hindi kayang gamutin ang sarili. Mas mabuti pa siguro ikaw muna mag-alala sa sarili mo. Kasi kung mawalan ka ng kamay, walang makakagamot. Naputol ko ang chopstick. Palitan ko muna. Xiao, ito ang... ako ay 3 mong kapatid. Ang pangalan ko ay Lin Wanwan. Kung hindi mo pa ako kilala, huwag mo naman akong gawing kalaban. Si Sanji, katulad ko, biktima ng peking akademikong kaso. Pero okay lang ako, nakikout lang ako. Siya, ang buong akademya, itinakwil siya kahit isang trabaho. Wala siyang mahanap. Malupit, di ba? Kung sakaling mabuli ka, pwede mo akong tawagan. Salamat, Sanji. Huwag magalit, huwag magalit. May sakit siya, may sakit siya. Xiao, ito ang... Mabait kong kapatid, si Xiaoyu. Bro, sana'y maging maligaya ka. Siyempre, si Baifeng ang manuloko at magnanakaw. Siya ang nagpakilala kay Baifeng. Bakit niya alam ang tungkol kay Baifeng? Siya ang dulot ng pagkasira ng kamay ng ate ko, kaya hindi siya makapag-operate. Siya ang nagplano.
Paano niya nalaman na ako isang surgeon? Tungkol kay Sanji at sa AI, peke ang research report. Ikaw din ang nag-akusa. Bakit niya ala ang paksa ng aking research? Dahil sa'yo, nasira ang pamilya natin. Kumain ka pa. Ipinakilala ko na sa inyo ang isa't isa. Ngayon, sana'y magkasundo kayo. Ganun pala. Akala ko pa naman kaya niya manghula ng hinaharap. Kayong lahat, kailangan niyo talagang makisama kay Ashaw. Naiintindihan niyo ba? Huwag kayong mag-alala, ma. Si Papa, nagsabi sa amin, kaya naman, aalaga namin si Ashaw. Kuya, kapag may kailangan ka, kami ng mga kapatid mo ay nandyan para tumulong. Kung hindi ko alam na ikaw mag-aakusa sa akin ng pagnanakaw ng underwear ng ikalawa kong kapatid, maniniwala ba ako? Leche, may OCD si ate. Lumalala ng mga panaginip ni Lin Xiao. Hindi kayang gawin ni Xiaoyu ang ganitong bagay. Pero, may mga bagay na hindi mo dapat hawakan. Hindi mo dapat galawin. Ikaw nang magpaliwanag. Pumunta ka sa kwarto ng ikalawang kapatid. Anong kinuha mo? Anong kinuha ko? Hindi ka pa ba tapat? Gusto mo pa bang ipaliwanag ko? Anong kinuha niya? Ang kinuha niya ang underwear mo. Hindi ako pumunta sa kwarto ng ikalawang kapatid. At hindi ko kinuha ang sinasabi mong bagay. Talaga? Kung ganon, handa ka bang pahintulutan akong suriin ang kwarto mo? Walang problema. Sige, tara. Hindi kayo sasabay? Hindi kayo sasabay? Anong ginagawa mo, kuya? Nawalan ka na ba ng loob? Ayaw mo na bang suriin? Sige, suriin mo. Pero kung wala akong makita, luluhod ako at magsusorry sa'yo. Alam mo naman na may OCD ang kapatid ko. Tapos ginagamit mo pa ang paraan na to para sirain ako. Talaga namang wala kang kasing baba. Paano niya nalaman na may OCD ako? Sige! Ma, sinabi mo ba sa kanya na may OCD ako? Wala kami sinabi ng papa mo tungkol dyan. Hindi namin sinabi. Kung ganon, paano niya nalaman? Bakit alam ni Xiaoyu? Si Xiaoyu bang nag-ibento nito? Pwede ba? Talagang may kakayahan siyang manghula ng hinaharap? Ang kapatid ko maruloko ng mga lalaki. Si ate ay magiging baldado? Ako ay magiging kontrobersyal? Baka magka-problema pang pamilya natin? Lahat ba ito ay mangyayari? Lahat ba ito ay dahil sa kay Xiaoyu? Pumunta tayo at tingnan. Lin Xiao, hindi mo siguro aakalain ang underwear ng ikalawang kapatid ay nandito sa ilalim ng kumot. Inilagay ko ito dito kanina pa. Wala ka na magagawa kahit maglublob ka pa sa ilog ng Yangtze. Kuya, kung aaminin mo na ngayon, hindi ko na itutuloy ang paghahanap dahil unang beses ka lang namang nagkasala. Baka mapatawad pa kita. Sige, tuloy mo. Kung ganon, huwag mo kong sisihin sa mangyayari. Ano to? Bakit puro sirang damit lang to? Wala naman. Mukhang lahat ng to ay gaw-gawa lang ni Ashaw. Imahinasyon lang niya. Siguradong nandito lang yun sa kama. Baka nasa ilalim lang ng kama. Ay, tama na! Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Pa, nagtatago siya ng mga sirang damit sa ilalim ng kama. Gusot na kasi yung damit. Pinatungan ko lang ng kumot. Anong masama dun? Wala naman. Wala naman talagang masama. Ashaw, bukas, sasamahan kita. Bili tayo ng bago mong damit. Kasalanan namin ito. Pinabayaan ka namin umuwi sa kirapan ng matagal. Nahanap mo na rin ba ang gusto mong hanapin? Di ba't oras na para tuparin mo ang pangako mo? Kuya, sorry. Nagkamali ako. Lumuhod ka. Kuya, nagkamali ako ng akala. Isang malaking hindi pagkakaintindihan. Ma, nakita ko si Kuya. Napalihim na nagtatago ng kung ano-ano sa ilalim ng kama. Mali lang pala ang hinala ko. Ashaw, lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Ginawa lang yun ng kapatid mo para sa kakabubuti mo. Nagsuri na rin naman siya sa'yo, di ba? Ako pa talaga mismo ang magkusang lumuhod para humingi ng tawad. Tama na! Ang dangal ng isang lalaki ay parang ganito sa kanyang mga tuhod. Pero, sa totoo lang, si Xiaoyu talaga ang may pagkukulang sa nangyayaring ito. Narito ang 1 milyon.
Isipin mo na lang, ito ang kabayaran ng paghingi ng tawad niya sa'yo. Hindi nila matiis na paluhurin siya. Tama nga. Ako lang pala talaga ang dayuhan sa pamilyang to. Lumuhod ka! Pa! Lumuhod ka! Humingi ka ng tawad. Kuya, nagkamali ako. Patawad. Ashaw, huwag kang mag-alala. Pangako sa'yo ni Mama, hindi na mauulit ang ganitong bagay. Asyaw, anak kita, simula ngayon, walang sino man na makapang-aapi sa'yo ng walang dahilan. Bakit ganito? Hindi ganito ang nasa script Hindi ba't dapat silang magmamakaawa para sa kanya? Pagkatapos ay bibigyan ako ng pambayad? Ashaw, wala akong naihandang regalo. Pero heto, kunin mo ang card na to. Pwede mo itong gastusin kahit kailan. Isang black card ultimate tier? Isa lang yan. At sa akin lang to dati. Iyan ang taos-pusong regalo ng ate mo. Kaya tanggapin mo na. Maraming salamat, ate. Nakakagulat din to. Ashaw, itong bracelet na to, hinihiling ko pa to sa templo. Magdadala ito ng swerte sa'yo. Ipapasot ko na sa'yo. Ako na. Si ate pa talagang yung bracelet na yan, suot niya ng higit 10 taon. At may OCD pa siya. Kahit madikit lang to sa ibang tao. Naiirita na siya. Ngayon, siya pa mismo ang lumawak sa kamay niya. Salamat, ate. Wala namang sinabi na may ganitong parte. Ashaw, yung regalo ko sa'yo, napaka-espesyal niyan. Ito, ang best friend ko. Siya ang campus crush sa school namin. Ipapakilala ko siya sa'yo soon. Salamat, kapatid ko. Ay, naku. Nakalimutan ko may regalo pala dapat ako. Pero, pabawi ako sa'yo next time. Hindi ba dapat pinapahirapan niyo ako? Bakit parang minamahal niyo na ako? Uy, tingnan mo nga yung underwear mo. Nandun pa ba? Ayun, oh. Lahat ng yun, puro misunderstanding lang. Ang totoo, may problema lang talaga sa utak niya. Akala ko pa naman, may kakayahan siya makitang hinaharap. Ang utak mo nga yata ang may diferensya. Hindi ba dito ang best case scenario? Gusto mo bang maging totoo lahat ng imahinasyon ni Ashaw? Pero, teka lang. Paano niya nalaman na may OCD ako? Siguro nung hindi mo siya inaabutan ng pagkain, kaya niya naisip. Oo nga naman. Iyan na lang siguro ang paliwanag. Ang daming nangyayari ngayong araw. At lahat ng yun, nahulaan niya. Ang tindi naman ang pangyayaring ito. Lin Xiao, pag nakita to ni na mama at papa mamaya, tsak na iisipin nilang isa ka talagang manyak at ipapadala ka nila sa presinto. Ang pamilyang ito, isa lang ang anak na lalaki at ako yun. Hindi sapat ang video lang. Lin Yu, Bai Feng. Hintayin nyo lang. Maaaring magbago ang hinaharap, ang pamilyang ito. Ako ang magpoprotekta. Titignan natin kung anong mangyayari. Matandang bruha! Wala kang pera! Lumayas ka! Paano nangyari to? Buong gabi kong iniisip, paano nalugi ang pamilyang Lin? Halos di ako makatulog. Ate, anong nangyayari sa'yo? Dahil sa'yo, buong gabi akong nag-isip. May paranoia ka ba o may superpower ka? Ayos lang ako. Okay na okay ako. Mama, anong suot nyo? Mama mo yan. Uso ngayon ang vintage look. Gusto niya lang ng panibagong style. Ayos ba? Kung ayos ba o hindi, ewan ko na lang. Parang totoo ng vintage. Pero, parang bumalik ka sa 20 years ago. Ngayong araw, sasamahan ko si Asha mamili ng mga damit. Ano ba mas maganda? Itong isa ba o itong isa? Sa totoo lang, wala sa dalawang yan. Teka lang. Ito, vintage.
Hindi ba yung mga damit ko nung bagong panganak ako kay Ashaw? Gamit ko nung nasa confinement ako. Kaya nga itong pinili ko. Baka kapag sinuot mo to, matouch pa si Ashaw sa'yo. Maaalala niya yung bata pa siya. Kung ano ang itsura ng nanay niya. Talaga bang uubra yan? Oo naman, uubra yan. Ayaw mo lang talaga na masyado kung magandang tingnan. Ashaw, anong masasabi mong susuot ni Mama? Maganda ba? Ayos naman, maganda. Ito nga yung damit na yun. Totoo pala. Gumana. Naalala niya talaga? Ano, sabi ko naman sa'yo eh. Pero hindi ko pa rin ire-recommenda na isuot mo yan sa labas. Maganda nga eh. Pero sorry, huwag mo nang ipanglabas yan. Mas matalim pa yung bibig mo sa akin. Mama, di ba nga nung lumabas kang suot yan, ikaw pa nga ang minata at pinahiya ng sales lady? Nako, ayan na naman siya. Ito na nga lang ang susutin ko. Kailangan malaman ni Ashaw. Nang mundong ito, hindi kasing delikado ng iniisip niya. Ashaw, ngayong araw, itong susutin ni Mama habang namimili tayo. Ang buong mall na to ay pagmamayari ng Galaxy Group sa ilalim ng kumpanya nila at pinapaalam ko na sa lahat ng staff sa mall na darating ako ngayong araw. Eto na yon. Ashaw, walang mangyayaring masama sa iyo rito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na wala ka nang dapat katakutan. Ashaw, tara na, pasok na tayo. Master Lee! Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba kasama yung boyfriend mo? Nagpunta ka pa talaga dito. Ay naku, Master Lee. Niloloko mo na naman ako. Ako at yung inutin na si Lin Xiao. Matagal na kaming wala. Dati naman, kaya lang kami naging magkarelasyon. Kasi magaling siya sa klase. Ano naman kung magaling siya sa pag-aaral? Sa huli, hindi ba't nagtatrabaho lang din sila para sa ating mga mayayaman? Tama ka dyan. Wala yung inutol ngayon kay Master Lee. Master Lee, di ko inaakala na dito pala nakatayo yung tindahan ninyo sa pinakasosyal na mall dito sa West City. Ang taas siguro ng renta dito taon-taon no? Aba, oo naman. Pero teka, hindi porket may pera ka, makakakuha ka ng pwesto dito. Alam mo ba kung sinong may-ari ng mall na to? Ang Lin family. Yung pinakamayamang pamilya sa buong syudad? Oo, sila nga. Itong mall na to, hawak ito ng anak ng Lin family. Kaya naman nakapwesto kami dito dahil nagtatrabaho si Papa sa kumpanya nila. Kaya yun, nagkaroon ako ng tsansang mabukas ng shop dito. Grabe ka talaga, Mr. Lee. May connection ka pa pala sa Lin Group. Baka naman, sa susunod, matulungan mo rin ako. Walang problema. Pero, teka lang hindi mo na ngayon. Kasi ngayong araw, pupunta si Mrs. Lin mula sa Lin Group para mag-inspeksyon. Kailangan ko magbantay ng 24 hours dito sa shop. Naghahanda na kami para salubungin siya. Si Mrs. Lin ba ay pupunta? Oo. Ano bang itsura ni Mrs. Lin? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero narinig ko na babalik siya kasama si Lin Xiao ngayon. Si Lin Xiao ye? Oo. Lin Xiao? Liu Shui. You sure? Ikaw ba si Xiao Shui? Shashue. Xiao. Siya na ba yung sinasabi mong Shashue? Ma, hindi siya yun. Lin Xiao, matagal na tayo naghiwalay. Matagal na. Tapos hindi mo pa rin ako makalimutan. Oo nga. Kung makakasama mo isang magandang mabait tulad ko, hindi mo talaga malilimutan yan. Pero naaalala kita. Tandaan mo. Tapos na tayo. Huwag mo na akong banggitin. Magagalit ang boyfriend ko. Ito ba yung sinasabi mong baliw mong ex? Si Lin Xiao ba? Siya yun. Parang aso lang. Hanggang ngayon, gusto niya pa rin ako makipag-ugnay. Sure. Nung nasa school tayo, ikaw nga ang umaasa at nakikisalamuha sa akin. Nakalimutan mo ba yung mga liham na isinulat mo para sa akin? Manahimik ka na. Wala akong interes sa'yo. Isang walang kwentang tao. Mama mo ba yan? Pumunta sa ganitong mataas na high-end na mall? Wala malang hiya. Tulad na lang sabi nila, hindi makatulad ang mag-aanak. Walang silbi yan. Ikaw? Akala ko may problema ka sa utak mo. Pero mukhang mas malaking problema mo sa bibig mo. Kung may problema ka, pumunta ka na lang sa ospital. Huwag kang maglakad-lakad dito sa kalsada. Hindi lahat ng tao ay gusto kang gamutin. Lisha, ang lakas ng loob mo sa tanak ko. Teka, ganun ka na lang ba gumawa ng kabastusan sa teritoryo ko? Mukhang gusto mo maghabol ng problema, ha? Mukhang gusto mo maghabol ng problema, ha? Siya ang unang nagpasimula ng lahat ng ito. Anong gulong ginawa ko? Ang sinasabi ko lang ay mga katotohanan. Tulad ng mga taong katulad nyo. Wala kayong karapatang magtagal dito. Tama! Una sa lahat, katotohanan mga sinasabi ni Shure. Pangalawa, alam niyo ba kung nasan kayo ngayon? Ang tindahan ito ay sa pamilya namin!
Ito ang teritoryo namin. Kung gusto namin kayong pagalitan, gagawin namin. Kung gusto namin kayong saktan, gagawin namin. Hindi ba't itong pag-aari ng Galaxy Group? Paano ito naging teritoryo mo? Ang tatay ko ay isang executive sa Galaxy Group. Ang lupa nito ay binigay sa amin ng CEO ng Galaxy. Ito ang teritoryo namin. Wala nang ibang may-ari pa. Hindi ko narinig na may ganitong rules na tungkol sa teritoryo. Akala ko matanda ka na. Hindi ko inasahan na alam mo ang tungkol sa Lins. Ngayong araw ay darating si Mrs. Lin ng Lin Group para mag-inspect. Ayokong gumawa ng malaking gulo. Ganito na lang. Kayo ngayon, lumuhod at mag-apologize kay Shu'er. Pagkatapos, tapos na ang lahat. Gusto mo bang lumuhod kami at mag-sorry? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon, kailangan mong sumunod sa akin. Ako si Mrs. Lin. Ikaw si Mrs. Lin? Paano ka magiging Mrs. Lin? Hindi ba sobrang pangit ang suot mo? Baka nga mababang taste mo. Kaya hindi mo alam kung ano yan. Pero sigurado ako kilala mo ang mga damit ko na to. Ang damit na ito, parang yan yung Chanel na espesyal na ginawa mahigit 20 taon nang nakalipas. Ito yung damit. Totoo ba yan? Nagpapanggap ka pa ba? Tingin ko, mukhang peke lang yan. Si Mrs. Lin hindi gagamit ng ganitong klase ng damit. Tama! Sino ba naman ang magsusuot ng damit ng 20 taong gulang na sobrang luma? Tingin ko nagpapanggap ka. Dali! Hulihin niyo siya! Huwag na kayong magpanggap. Hulihin niyo siya para sa akin! Ano mang gusto mong gawin? Ako ang may-ari ng Lin Group. At patuloy ka pa rin sa pagpapanggap? Kayo, dalhin niyo siya doon. Ipasa niyo siya kay Mrs. Lin para ayusin to. Sandali. Hindi niyo ba ito nakikilala? Dapat kilala niyo to, di ba? Ano? Isang prestige black card? Ano? Isang prestige black card? Leshaw, anong prestige black card? Ang prestige black card ay isang card na walang limitasyon sa paggastos. Nag-iisa lang ito sa buong West City. At nasa kamay ito ni Mrs. Lin. Kung ang card na yan, nasa kamay ni Miss Lin, ang card na hawak ng taong to, siguradong peke lang. Totoo ba talaga yan? Tignan mo para malaman mo kung peke o totoo. Tara. Ma, ikaw na lang muna. Baka kasi makaaberya pa sila mamaya. Kung malalaman nila na totoo ang card, ano bang magagawa nila sa atin? Ma, ang tao ay mas mapanlin lang pa kaysa sa inaakala mo. Nung una, hindi nila nakikita ang tunay na pagkakilanlan mo. Ngayon, nang dahil sa damit mo, nagdududa na sila at doon nila ipapakita ang kanilang mga tunay na kulay. Pupuntahan ko ang ate mo. Gusto kong makita kung anong kaya nilang gawin. Ate, tungkol sa proyekto ni Feng, hindi mo na kailangan pagtuunan ng pansin. Huwag naman. Suga, huwag ka lang magmadali. Okay naman ang proyekto na to. Xiaoyu, nabisita mo na ba ang site? Siyempre, ako pa, ate. Huwag ka mag-alala. Hello? Ano? Pupunta ako dyan. Teka ate, hindi mo ba napirmahan ng kontrata? May nangyaring problema kinang mama at Xiao. Kailangan kong pumunta doon agad. Ang kontrata, pagbalik ko lang aayusin. Ate! Asyaw! Siya na naman! Ang pagdating ng isang palaboy-laboy na aso, bakit kailangan pang bigyan ng pansin? Paano kung paalisin na lang natin siya? Feng, yung batang yon, may kakaibang lakas sa bahay namin. Parang alam niya kung anong plano ko bago ko pa ito gawin. Pero huwag kang mag-alala kung hindi ko kaya. Hahanap ako ng paraan para ayusin ito. Huwag mong alalahanin kung hindi talaga natin kaya. Pwede naman natin siyang tapusin. Penge, huwag muna siguro. Sige, paano na lang itong mga proyekto ko? Wala itong laman. Puro palabas lang. Hindi ko kaya magpaliwanag. Hindi ko kaya maghintay. Kung hindi talaga kaya, ipakita natin ang mga proyekto sa meeting. Hayaan natin silang magpanik. Sige. Pagkatapos nun, maghahanap ko ng ibang tao. Makipagkumpetensya sa kanya para gumastos siya ng malaking halaga. Ano, Lishao? Peke ba yung card? Anong peke? Totoo to! Totoo talaga, walang duda. Nako, siya nga pala si Mrs. Lin. Ngayon, na-offend ko si Mrs. Lin. Na-offend ko ang Lin Group. Tapos na ako. Wala na akong pag-asa. Paano nangyari to? Si Mrs. Lin ba talaga yun? Paano siya magsusuot ng ganyan? Sinong pwedeng tanungin? Lesha, hindi ba sinabi mo dati na si Mrs. Lin ang pupunta kasama si Young Master Lin? Kung siya nga si Mrs. Lin, di si Len Xiao. Siya ang Young Master Lin. Pumunta na ako sa bahay nila dati. Puno ng kalat, kitang-kita. Hindi sila mayaman. Hindi pwede na siyang anak ng pinakamayamang tao. Oo, naalala ko na.
Ang anak ng pinakamayamang tao. Ang pangalan niya ay hindi Lin Xiao. Ano nga bang pangalan niya? Naalala ko na. Ang anak ng pinakamayamang tao ay si Lin Yu. Oo, si Lin Yu siya. Pero, bakit hawak niya tong card na to? Basta hindi maaari na ibinigay sa kanya ng anak ng Lin family. Siguradong ninakaw niya yan. Ngayon, matutulungan natin si Miss Lin na ibalik ang card at mahuli natin ang magnanakaw. Achievement nga to. Bakit hindi ko to naisip kanina? Ngayon, ipapareport ko kay Dad kay Mrs. Lin ang nangyari. Malaki ang achievement na to. Sigurado akong yayaman kami. Lin Xiao, huwag mo naman akong kalimutan. Oo naman. Importante ka. Tara. Anong balita? Totoo ba ang card na to? Oo naman. Totoo ito. Hoy. Security! Huliin niyo siya! Lin Xiao, ang saya ko para sa'yo. Katapusan mo na. Katapusan mo na. Li Xiao, di ba? Paalala ko sa'yo, pag tinangkang saktan mo ako at hindi mo makakayang tanggapin. Ang baboy mo at malapit na mamatay tapos matapang ka pa? Hulihin niyo siya! Hulihin niyo siya! Kung may mangyari, ako nang bahala! May mga mata ako! Hindi nila ako kayang saktan. Li Xiao, si Lin Xiao ay takot na. Hindi na makandilat at hindi na makatingin. Bakit hindi siya tatamaan? Galingan niyo naman! Isang grupo kayo! Magtulungan naman kayo! Ang hihinan niyo naman! Kumain pa kayo! Gusto niyo pa bang manakit? Hoy kayo! Pagsabay-sabay kayo! Babalik na si Mrs. Lin. Dapat makalis na yung taong yan. Hindi niyo ba siya kayang tamaan? Walang makagagala sa anak ko! Linzong, ano ang nangyayari? Naaalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo? Na darating dito si Mama at si Bunso. Oo, naaalala ko. Sinabi ko na sa anak ko na maghintay sila ng 24 oras at maghintay lang sila at handang maglingkod. Pinapalood siya ng anak mo. Alam mo ba? Ano? Anong sinasabi mo? Kung masaktan si Mama at si Bunso, lahat kayo ay dapat niyang pagbabayaran. Ang buong pamilya niyo. Wala kayong ligtas. Ma, Xiao, okay lang ba kayo? Xiao, okay lang ba kayo? Hindi naman kami nasaktan. Hindi ko akalain ganun pala kalakas si Mama. Kung hindi ko siya pinigilan, siguradong ubos na sila ngayon. Ay, matagal akong hindi nakapag-practice. Medyo nakakalimot ako sa mga galaw ko. Ma, bakit ganyan ang suot mo? Hindi kita agad nakilala. Matandang babae, dumating na ang daddy ko. Hintayin niyo lang ang kamatayan ninyo. Maghintay kayo. Dumating ang tatay mo? Dumating din ang anak ko. Anong gagawin ng anak mo? Makikidig ba siya sa'yo? Dad, pakiusap. Hulihin mo sila. Ang pamilya nila ang magnanakaw. Dad, tignan mo. Hindi lang nila linakaw ang itim na card ng Lin family. Nagpanggap pa sila bilang Mrs. Lin at Young Master Lin. Dad, puno sila ng kahihiyan ng mga pulubing pamilya na to. Sila ay... Sila nga si Mrs. Lin at Young Master Lin. Linzong, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Siya si Mrs. Lin? Siya ang Young Master? Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Kaya sobrang tapang nyo. Ay, Mrs. Lin, hindi ko po kayo nakikilala. Pasensya na, hindi ko po alam na kayo pala si Mrs. Lin. Pasensya na po, hindi ko kayo nakikilala. Lahat ng ito, kasalanan mo! Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana mababasto si Mrs. Lin. Papatayin kita! Anong ginagawa mo? Let's shout! Awatin niyo sila. Tulungan mo ako! Maaari ba ako nang bahala sa kanila? Sige. Ang Lee family ay namimili ng customer at ipinagtabuyan kami mula sa mall. Tatanggalin namin kayo mula sa kumpanya. Katapusan na natin to. Wala na ang pamilyang Lee! Lin Xiao, iniligtas mo ako. Alam ko na. Sa puso mo pa rin ako. Pwede pa tayo magsimulang muli. Lin Xiao. Iniligtas kita dahil binilhan mo ako ng almusal dati. At nakasama kita dahil doon. Huwag mong bigyan ng mali siya. Imposible. Alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Sigurado akong may nararamdaman ka pa, Lin Xiao. Ma, ate, tara na. Lin Xiao, bumalik ka! Lin Xiao! Tama nga ang kapatid mo. Magaling siyang pumili. Magandang suot na yan. Eh, hindi ba't dahil maganda si Mama? Kahit anong suot mo, maganda ka. Tama, di ba, Xiao? Oo,
Tama nga yung kasabihan, ang tao'y nakikilala sa pananamit. At totoo nga, yung suot ni Mama kanina, para talagang sobrang luma tignan. Mama, anong ginagawa mo? Kailangan mong parusahan. Kanina sinabi mo hindi pwedeng galawin ang anak mo. Ngayon ikaw na ang magpaparusa? Ang puso ng babae talaga, parang dagat na puno ng tinik. Ma, masakit yata siya. Huwag mo nang patulan. Ikaw na magdala nito. Ma, di ba sabi ko kanina na ako na magdadala? Ashaw, ang puso ng babae, parang dagat na puno ng tinik. Sabi niya may nangyaring masama. Pero nandito lang pala para mamasyal. Tara na! Ma! Okay lang kayo? Xiaoyu, anong ginagawa mo dito? Ate, hindi ba't sinabi mo sa akin na may nangyaring masama kay Mama at Kuya? Kaya sinundan ko na lang kayo. Pati si Pengge nandito. Tita, okay ka lang ba? Wala naman kaming problema. Ito nga pala si Ashaw. Ako nga pala si Bai Feng. Boyfriend ako ng ate mo. Pengge, sana marami akong matutunan mula sa'yo. Si Ashaw, mukhang okay na nakakasama si Bai Feng. Ibig sabihin, hindi siya maloko. Hindi siya gagawa ng masama. Magloloko siya kay ate. Uutangan niya siya. Si Bai Feng, mayaman yan. Hindi siya mangungutya ng pera ko. Ashaw, si Bai Feng ito. Galing sa France, nag-aral. Magaling. Nag-umpisa siya sa wala. Tapos naging negosyante. May sariling tech company. Dapat kayo ni Xiaoyu matuto kay Bai Feng. Ako, nandyan lang ako sa harap ninyo. Bien sur. Ano bang negosyo ninyo? Ashaw, ano ba yung sinasabi mo? Ma, hindi niyo po siguro naiintindihan. Ang sinabi ko kanina ay bien sur. Bien sur. Pouvez-vous me? Ay, kuya, huwag mong gawing komplikado. Oo nga, Ashaw. Bumalik na ako dito sa bansa ng ilang taon na. Yung mga natutunan ko dati, halos nakalimutan ko na. Magaling ka pala sa French. Baka pwede ako magtanong sa'yo minsan. Ashaw, hindi ko alam na marunong ka pala mag-French. Kasi nung nagtrabaho ko sa isang French restaurant sa France, nag-aral ako ng konti. Ganun ba? Ashaw, anong sinabi mo kanina? Gusto ko lang itanong kung anong klaseng negosyo ang meron ng boyfriend mo. Wala. Artificial intelligence lang at mga renewable energy. Isa kang elementary graduate at isang mapagpanggap. Nagpapanggap ka pa na parang high-level professional. Lin Yu, ikaw at si Bai Feng, gagamitin niyo ang peking kumpanya niyo para lukuhin si ate at para mag-invest. Hindi ko kayo papayagan. Magkasunod si Lin at Bai Feng? Paano nangyari yun? Paano? Hindi ako naniniwala. Yung mga proyekto ni Bai Feng noon. Sana mas tumagal pa. Pero masyadong mabilis. Hindi ko na siya matulungan. Sabi ko na nga ba, hindi kayo magloko ni Bai Feng at Xiaoyu. Lahat ng yan ay mga akala lang ni Ashaw. Nag-isipan siya ng mga bagay na wala sa realidad. Hindi kami nag-usap para mangloko. Ashaw, huwag mong gawin komplikado. Hindi tamang maghinala sa mga intentions ng fiancé ko. May mga kailangan pa kayong gawin ha. Kami na lang ni Ashaw. Aalis na kami ha. 1, 2. Suga, yung mga proyekto ko, na-push ko na sa bagong teknolohiya at financing event. May pagkakataon pa. Ano? Ganun talaga, Suga. Wala na tayong magagawa. Sobrang dami na ng kumpanya na interesado sa mga proyekto ko. Oo nga ate. Yung proyekto ni Fengge, dati, sinabi ko na sa'yo, sobrang ganda at malaking potensyal. Tapos ikaw, nagdadalawang isip pa. Si Fengge nga, hinintay tayo ng matagal. Kaya kailangan ko na talagang pumunta sa financing event? Tama, ito na ang huling pagkakataon. Huwag na nating palampasin. Ako? Ashaw, pumunta ka rin kasama namin. Mukhang may kakaibang mangyayari. Baka tama nga ang hinala ni Ashaw. Kailangan natin siyang isama para tiyakin. Ma, wala siyang alam. Kung pupunta siya, wala siyang maitulong. Pauwiin na lang siya para magluto. Hindi pwede. Dapat kasama si Ashaw. Kung hindi siya pupunta, wala rin akong dahilan para pumunta. Sige, pumunta na tayo, tita. Sige, tara na. Fengge, sumunod na sila sa atin. Sana wala namang mangyaring hindi inaasahan. Huwag kang mag-alala. Naplano ko na ito para sa kanila. Hindi sila makakatakas sa aking mga kamay. Maghintay ka na lang. Tita, malapit na magsimula ang financing meeting. Pumwesto na tayo. Ang proyekto
sa financing meeting na ito ay gagawin sa pamamagitan ng auction. Bawat proyekto ay magkakaroon ng isang investor lamang. Ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Wala kaming garantiya sa mga proyekto o sa kanilang halaga. Mangyaring mag-invest ng maingat. Bago magsimula ang financing meeting, meron kami ilang maliit na proyekto para magsimula. Sinusuri na namin ang count ng mga proyekto at ang posibleng kita. I-a-announce ito pagkatapos ng auction. Medyo interesting yung segment na to. Kuya, bakit hindi tayo maglaro? Tignan kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming kita. Xiaoyu, kakabalik lang ni Asha. Okay lang ba sa'yo? Okay lang.